Hi, hello, good morning mga kapinagpala. Kumusta po kayo? Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil safe kaming nakarating dito sa Baguio. So around mga 6 o'clock ng umaga ay nakarating kami ng safe at maayos. So thank you Lord. At napakalamig talaga. Sobrang lamig. So ngayon around 10 o'clock nagpahinga lang kami ng konti. Gusto ko kayo bigyan ng encouragement uli na manggagaling sa salita ng Diyos kung saan ay mag-a-uplift ng ating faith, no? So pag-usapan natin yung faith natin, yung ating pananampalataya. Kung nasaan na ba yung ating pananampalataya? Kumusta ang iyong pananampalataya? Ito ba'y lumalakas, nadaragdagan, tumitibay, o ito ba ay humihina dahil sa mga pagsubok sa buhay? So, ayan, doon na tayo sa loob kasi ang lamig. Pasok na ako sa loob. Ayan, dito po kami sa bahay ng aming kaibigan, ng Brother Donnie and Sister Leia. Napakasipag na mag-asawa sa kanilang pinaglilingkuran. Ayan. So salamat dahil nakarating kami dito sa bahay niya. So shout out po Brother Donnie and Sister Leia. Ayan, dito tayo gagawa ng video. Malamig kasi dun sa labas. Kaya dito na lang ako sa... Hindi ko kakayanin. Baka dito na lang sa kapila. Dito tayo. Ayan. Medyo silaw. Balik tayo sa kapila. Kasi ilaw eh. Ayun, balik po tayo. Sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 1, natin pong basahin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun pala po ang faith, na mayroon kang confidence o trust sa Diyos kahit hindi pa nangyayari yung mga bagay na inaasahan mo sa Kanya. That's faith. So natitiyak mo na ito ay mangyayari sa takdang panahon at ito ay gagawin ng Diyos yung mga pangako niya sa atin. Minsan kasi ang tao mainipin, no? Kapag hindi pa nangyayari yung binibigay ng Panginoon sa kanya, there are times na nagdududa na tayo, nawawala na yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi gusto kaagad natin may result kaagad, biglaan, mabilisan. So alam niyo po ba yung faith ay kapag lumalapit ka sa Diyos ay dapat naniniwala ka ng may Diyos. Yun yung unang-una, no? Kasi hindi ka kakalugdan ng Panginoon according to Hebrew 11:6. Hindi niya kinalulugdan ang taong walang pananampalataya, lalo na yung lumalapit sa Kanya. At kung babasahin mo yung last phrase doon sa 6, ang sabi doon, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay na gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So may promise, no, kapag tayo ay hinahanap natin ang Panginoon sa ating buhay, sabi niya, siya yung nagbibigay gantimpala o nagbibigay ng pagpapala sa atin. So dapat ang unang-unang requirement, nananampalataya ka, na nagtitiwala ka na mayroong Diyos. Amen. So, pero hindi po natatapos doon. Kasi po hindi pwede sa Diyos na sumampalataya ka lang, no? Dapat merong
transformation, mayroong pagbabago sa buhay mo. Kapag sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, sumasampalataya ka sa Diyos, dapat papanindigan mo yon. Papasok siya dun sa sinasabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So magkaiba po ito dun sa we are saved by grace. Totoo po yan. Wala pong kontra doon. Naligtas ka dahil sa kagandahan loob o sa biyaya ng Panginoon. Pero after mong maligtas, doon sa kagandahang loob o doon sa biyaya ng Panginoon, dahil ligtas ka na, tinanggap mo yung kagandahang loob ng Diyos sa iyo, which is Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, dapat may response ka doon. Anong response mo? Yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pagkakilala mo sa Diyos, dapat mayroong kaakibat na pagsunod yon mula sa puso mo. Kaya pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, ipapakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga ang sabi dun sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kasi parang magiging katulad lang natin yung mga demonyo o yung mga evil spirit. Bakit? Kasi sabi dun sa sa Santiago 2:19, sabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So kung iisipin mo, is yung mga demonyo nga sumasampalataya So kung tayo sumasampalataya rin, pero hindi natin sinasamahan ng gawa, anong pagkakaiba natin doon sa mga demonyo o sa mga taong hindi sumasampalataya o sumasampalataya man pero hindi nakikitaan ng gawa? Kaya nga, pag sinabi nating mahal mo ang Diyos, may kaakibat po itong pagsunod. Sabi nga, yung pagsunod is better than sacrifice. Mahalaga po sa Diyos ang pagsunod. Kailangan nakikita sa buhay natin na kung tayo sumasampalataya, makita ng Diyos yung pagbabago sa buhay mo. Ikaw ay dating ganito, ngayon bago ka ng nilalang. Yung dating buhay mo, simula nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, wala na dapat yun. Ang makita na yung bagong pagkatao. Kasi binihisan ka ng bagong pagkatao. Kailangan makita yun. Kailangan magsikap ka. Gumawa ka. Yun yung response mo sa pananampalataya mo. Gumawa ka ng mga bagay na makakalugod sa Panginoon. Alam niyo ba, si Amang Abraham ay itinuring na matuwid ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pagsunod. Yung kanyang pananampalataya ay may kasamang gawa. Dahil sa pagsunod ng inihandog niya si Isaac. Yun yung sabi ng Diyos sa kanya, instruction niya, ihandog mo sa akin ang anak mo. Yun yung test of faith kay Abraham. Pero anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya yun. Kaya napatunayan ng Diyos na tunay ang pananampalataya ni Abraham dahil may kasamang gawa. Amen? So yun lang po. Actually malawak na usapin, pero yun yung siguro magiging ma-impart ko lang po sa inyo na samahan natin, pakita natin sa Diyos na yung pananampalataya natin hindi lamang sa bibig. So God bless po. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Pagpalain po kayo sa inyong mga trabaho. I-bless ng Diyos ang inyong mga relationship. At maghari